Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Isang malaking katanungan para kay Amy. Marcos ka ba talaga? Or Lacson ay mali, Duterte pala? Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, dito po sa interview ni Karen Davila kay Amy, dito po mga kabunyog, mayroong mga katanungan itong si Karen na malalagay sa awkward na sitwasyon itong si Amy, tulad po ng bakit hindi siya nagalit kay Sara Duterte. Nang pagbantaan ang kanyang mismong kapatid na si PBBM at yung banta ni Sara Duterte na itatapon ang bangkay ng kanyang ama sa West Philippine Sea, alam ba ninyo ang naging sagot nitong si Amy? Sundan po ninyo itong video hanggang sa dulo para malaman ang kanyang mga kasagutan. Anyway, pakinggan na po natin ang mga sinabi ni Amy sa tanong ni Karen Davila. Oo. So, ganito, Senator, ang tanong ng marami, why would Senator Amy Marcos go as far to defend the Dutertes, to stand by the Dutertes, no, over your own brother? You've been quoted as saying, Senator Amy Marcos has said, I cannot bear what was done to President Duterte. And yet, ang tanong ng ilan, what about the Vice President threatening to have your brother assassinated? Or the Vice President threatening to throw your father's remains in the West Philippine Sea? So, people are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, bakit niya inaaway? Ako, Karen, ang sagot doon, Senator. Hindi mo ako magagawang defensive kasi wala akong kasalanan at wala akong ipagtatanggol sa ginawa ko. Eto, wala itong kinalaman sa Marcos o Duterte. Sabihin ko ang totoo, ito ay soberanya ng Pilipinas. Hindi ko matanggap I cannot accept what happened. It was clearly a challenge and an insult to our sovereignty, to the functioning courts and our exemplary judges. And I cannot accept that this was the right thing to do. It had very, very little to do with being a Marcos versus the Dutertes. Kinakampihan, sabi mo, para sa akin, wala akong kinakampihan. Kinakampihan ko ang Pilipinas. Ano raw, wala daw siyang kinakampihan sa dalawa. Di nga. Alam mo, Amy, yung ginagawa mo na pag-imbestiga sa pagkakaaresto ni Duterte at yung pag-endorso sa'yo ni Sara at pag-alis mo sa alyansa ng iyong kapatid, malinaw na iyon na kumakampi ka sa mga Duterte. Huwag kang magmaang-maangan na wala kang kinakampihan dahil halatang-halata naman mga kabunyog. At ito, ang malaking katanungan, binantaan na ang iyong kapatid na papatayin at binastos na ni Sara ang bangkay ng iyong ama. Wala ka pa rin masasabi laban dito kay Sara, ano ka manhid? Ito mga kabunyog, kung kayo tatanungin ko, binastos ng ibang tao ang iyong magulang, hindi ka ba magagalit? Siyempre magagalit ka, magulang mo iyon Paano naaatim ni Amy na ganyan-ganyanin na lang ni Sara ang kanyang kapatid at ang bangkay ng kanyang ama, at ito sumasama at kumakampi pa siya sa mga Duterte? Kaya Amy, ito lang ang maitatanong ko sa'yo, Marcos ka ba talaga? Then, Senator, you also have Duterte's crimes against humanity. We are not denying. I am not in any way judging, denying. I'm not standing as his attorney. I have no doubt that there are actions that need to be answered for. But to my mind, given that the accused is Filipino, that the victims were Filipino, all the alleged crimes were committed in the territory of the Philippines, bakit hindi na lang dito? Kaya naman natin yan kung ano-ano na ang nangyari dito sa atin, bansa, na alam naman natin ang patuan, ang mamasapano, ang kung ano-ano na talagang kinakailangan panagutan. At nakita naman natin na kinaya naman ang husgado natin yan. Bakit naman ito? Takot na takot tayo. Baka kaduwagan na imbes na dito sa Pilipinas, kinakabahan, kaya walang bisa muna yung ating judiciary at tinangay sa ibang bansa. Hindi naman maganda yon. Ayoko naman na sabihin na wala nang pakinabang dito. Isara na natin lahat ng korte. Okay. So, para sa akin, wala ito sa pamilya At pinipilit nila na pumanig ako sa kaapelyido ko o pumapanig sa mga kaibigan ko. Walang ganun Para sa akin, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Okay. So, paglaban ng tama, itama ang mali. So, na lang, mag-iisa na lang tayo dyan.
Alright, Senator, sinabi niyo ilaban ang tama, ang mali ay mali. And yet, you have Vice President Sara Duterte endorsing you. And the sitting Vice President, frankly speaking, refuses to answer or to account for how she spent confidential funds. She has names in her confidential funds like Mary Grace Piatos. I mean, pagkain na yung maraming nakapirma doon sa mga resibo. Pera po ng bayan yun. So, ang tanong rin ng marami on social media, why would you tolerate the Vice President refusing to hold herself into account, and here you are defending her and having your hand, kumbaga inendorso ka po pa niya. Don't you think she should answer? I don't know when I defended her. Hindi ako nagtatanggol sa kanya tungkol dito sa kung ano-anong aligasyon tungkol sa confidential funds. First of all, hindi ako pwede mag-comment dyan kasi kung sakasakali itutuloy na yan at manalo ako, magiging huwes ako dyan. So I'm unable to comment on that, and I certainly haven't defended her dahil I think she's more than competent to defend herself. She has a whole slew of lawyers all set to go, and I think we will have to hear the evidence when it finally reaches the Senate, and if I do finally reach the Senate. All right. Anything you want to add before we go? You know, at the end of the day, this is a Marcos. This whole 6 years is really, it's very historical with Marcos getting back into power. What is your message to your brother? Because I'm sure you've seen families who have infighting suffer politically. You've seen how it affected the Binays, right? You've seen that. The Binays, the infighting with the family. What is your message to your brother looking at the bigger picture of your father's legacy and this administration? Nakakatawa nga yung tanong eh. I find the question a little bit curious because in fact, hindi naman kami nag-aaway na magkapatid. Wala naman aaway sa pamilya. Hindi lang kayo nag-uusap. Hindi lang kayo nag-uusap. Kasi parati naman maraming humaharang, nahihirapan na tayo, maraming nangingibabaw, maraming nakikialam. So, okay lang, hindi na siya nakikinig sa kanyang manang. Pinagbilin kasi yan ng tatay ko. Parati sinasabi ng tatay ko, alalayan mo yan, abangan mo yan. So, hindi ko na nagagampanan. Pero there are still 3 years, there is still a great deal to be done, and I hope we do honor to our father's legacy. Yun lang naman. Are you hopeful, Senator Marcos, that in the next 3 years, you would be able to work together, dialogue with your brother, build what you had both envisioned together? Well, we always remain hopeful. I think that's what we're here for. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Amy Marcos sa interview ni Karen Davila. Grabe, wala ka na nga masabi sa pagduduhagi ng mga Duterte sa sariling mong kadugo. Wala ka pa rin komento sa mga kabalbalan ng mga Duterte. Well, kung nabubuhay lang ang iyong ama, sinampal ka na nun dahil binilin pala sa'yo itong si PBBM na gabayan ito. Pero ano ang ginagawa mo? Nandoon ka sa kalaban ng iyong kapatid, kumakampi. Hinahayaan mo lang na batikosin ng mga ito ang sarili mong kadugo. Kaya minsan nagtataka kami kung Marcos ka ba talaga? Dahil parang hindi ka Marcos kung umasta dyan. Dahil ang tunay na kapamilya nagdadamayan at walang iwanan, di ba? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.